Explain ko lang po ang wedding ring. Ang wedding ring, kung papapansin niyo po, hindi ko siya parisukat. Tama po ba? Hindi rin siya touch look. Siya po ay bilog, circle. Why? Kasi tandaan ho natin, pag sinabing circle or bilog, never ending ho yan. Tama ho ba? Ang circle, pag tinignan mo, it has no ending. Ganon din ho sa marriage. It has no ending. Hanggang kamatayan na ho. Diba? During the biblical times po, Jews has the custom. Ang custom po nito, yung ring, binibigay sa isang servant o isang alipin, at susuotin niya to, at yung master niya po, at tayo ho'y manalangin sa oras na to, Father God, we are acknowledged that our understanding of love is limited. Our love, hindi man katulad sa iyo, Panginoon, but we believe, O God, pag na-receive namin ang pagmamahal mo, mararanasin namin to. Lord, we acknowledge that we are sinners, we disobey you, we rebel against you, pero Lord, minahal mo kami kahit nasa kasalanan kami. So sa oras na to, Lord God, as we surrender our life to you, we surrender our love for you also, God, that all things, Lord, we may experience love, faith, and hope. In Jesus' pray. Amen. It's not only because you're physically attracted, hindi lang ho attracted ka sa Kanya, but God designed po ang mag-asawa. I want you to hear this. Dinesign ho ng Diyos ang mag-asawa ho na maging suitable at maging appropriate ho sa bawat isa. Siguro ang tanong ho natin, paano ba masasabi na tama ang partner na meron ka? Naku, pastor, yung asawa ko 50 years na kami, paano yun? Yan pag-usapan ho natin. Genesis chapter 2 verse 18, ang sabi ho dito, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone. Gamitin ho natin yung salitang helpmate, sabi ho dito, I will make him a helpmate. So, ano ho dapat batayan natin sa pagiging helpmate? Na, yung talagang mga ritual, mahal, simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking asawa, bilang aking may bahay. Ikaw ang magsisilbing ilaw ng aking tahanan. Pangako, ikaw lang ang aking mamahalin at wala nang iba. Sa hirap man o ginhawa, sa kasiyahan man o lungkot. Pangako, lagi lang ako nasa tabi mo. Ikaw ang aking lakas at inspirasyon at wala na akong ibang hangad kundi maging successful tayong dalawa na magkasama. Ibinigay ko sa iyo ang aking puso, isip at buong pagmamahal. Pangako, aalagaan kita at rerespetuhin habang buhay. so lagay mo kay Nico. Nicole? Before mo ilagay ang ring kay Benedict, say your vows. To my love, finally we're getting married. Today, sa harap ng Diyos at ng ating pamilya at ating mga kaibigan, buong puso kitang pinipili bilang aking asawa. Thank you for loving me and never giving up on us. Thank you sa mga panahon na mas pinipili mo ako kaysa sa anumang bagay at nakukontento ka na ako lang ang tunay mong kaibigan. At ang pinakamagandang blessing sa buhay ko ay hindi lang ikaw, kundi ang ating mga anak na sina Zion, Zanya at Sabio. Hindi man naging madali ang lahat, pinatunayan nating mas matatag tayo kapag magkasama. I promise to love you, respect you, honor you, support you, at pipiliin kitang maging partner sa bawat araw ng buhay natin. At kahit ilang beses pa akong bigyan ng pagkakataong mamili, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko habang buhay.
Mahal na mahal kita, Dekis. Our forever starts now. Lagay mo ang ring, Nicole, kay Benedict. Now, please sign the covenant. It's not just about love. Matandaan ho natin, it's about building life and family. So, pag binibuild mo ang family, hindi ho madali yon. Kasi hindi madali ho ang relationship. You will have a lots of problems and challenges. So, the Bible is not only a religious book, it is actually the book of life, the manual of life. All of your questions about life and about relationship, about family, about money and career, kanino ho natin dapat kuhanin? Sabi ho sa Bible, Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night, and that you may be careful to do everything written, then you will be prosperous and successful. Benedict, itong Bible na to, basahin mo kay Nicole, i-apply mo to, hindi lang sa kanya, pati sa buong nyong pamilya. Kasi bakit? Tandaan natin, ang promise ng hunang Diyos is ano? He will give prosperous and successful life. Why? Because tandaan ho natin, ang Bible ho is not just a religious book. It is the manual of life. Kung nakakaproblema kayo sa marriage nyo, kung magulo ang buhay ninyo, weddings ho are traditional wedding symbol. Anong ibig sabihin ho niyan? Ang ibig sabihin ho niyan sa ating bansa is, it explains the husband's salary. At ang ibig sabihin ho to, dapat ho binibigay ho sa asawang babae ang ano? Ang sweldo ni husband. Agree po ba kayo doon? Parang wala nag-agring lalaki sa akin ah. Lahat na nagbibigay sa misis. Ayan. Kasi bakit? Ang asawa daw na babae, ang trabaho niya is maging ano? Maging good steward. Kasi bakit? Candle. Yan. Ang sinisimbolo ng candle is it shows light. Matthew chapter 5 verse 14 to 16, ang sabi ho dito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither the people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light. Sige lang. Yan, hawakan nyo. So, Benedict and Nicole, pareho kayong may ilaw. Pero tandaan ninyo, ang ilaw nyo, coordinator. Sige. Ano ang purpose ng ilaw na to? Tandaan ho natin. Patayin niyo. Ang purpose ho ng ilaw na ito is ano? Ang purpose ho, ang ilaw ho na to ay galing kay Jesus. Ang ilaw ho na to ay galing kay Benedict and Nicole. Siyempre, sa araw-araw hindi naman kayo laging okay. Tama po ba? Yan, katulad niya na wala hong ilaw. So, ang gagawin ho, okay, ipan mo Benedict. So, Benedict, hindi ka pwede kumuha ng ilaw kay Nicole. Bakit? Kasi syempre, mawawalan siya ng ilaw. Tama ba? So, Benedict, kumuha ka ng ilaw dito. Yan. So, Benedict, kukuha ka ng ilaw sa Diyos. Kasi bakit? Ang Diyos lang ang magbibigay sa'yo ng ilaw. Sige, Nicole. Yan. So, Nicole, kanino ka din kukuha ng ilaw? Sa Diyos. Kaya tandaan ho natin,